gamitin natin naman. Hello. Good evening po. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Kristo, ang mapagpalang gabi po sa bawat isa. And po, dito tayo pinagsama-sama sa po na ito para ating pong gawin ang ayon sa kalooban ng Diyos. Bagay papasalamat para sa buwan ng Pebrero. Meron tayo dito mga aralin. Ang isa po sa bibigyan ko ng buhay kung ayon sa pangalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 17. Sabi dito, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon. At kahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula, niligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Mapapansin po natin, ito po ay sinabi ni Apostol Pablo dahil po, kumbaga sa kanilang pagpapagal, unang sakripisyo na ginawa sa pananaral ng salita ng Diyos, nagkaroon po ng magandang resulta. Kumbaga, nahahayag sa buhay ng mga tao ang tunay na diwa o kahulugan ng Ebanghelyong kanilang tinatanggap. Sa makatuwid, si Apostol Pablo hindi nga inisip na para bagang ang panangaral kasi ng Ebanghelyo, parang pribilehiyo yan. Kung saan nangaral ng salita ng Diyos, hindi sigurado kung tatanggapin ba o hindi ng tao, kung magkakaroon ba ng bunga. Meron bang magsisisi, meron bang magbabalik loob sa Diyos at magpapasakop sa Kanya, o meron bang susunod sa kalooban ng Diyos. Dahil nga, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kumbaga, naging kaagapay ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo para yung salita ng Diyos na inihahasik o itinatanim, tinatanggap ng tao. At ngayon, merong mga nagbalik loob at nagsisi. Kaya, ilaking pasasalamat po yan ng naghahasik. Kumbaga, sa pagtatanim, bagamat hindi ka sigurado kung tutubo yun o hindi, ang importante po doon, nagkaroon ng tinatawag na kahit kukunti lang yung nagkaroon ng bunga, ang mahalaga po yung meron. Kahit isa man yan. Bakit po? Kasi sa isang taong nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, kahit ang mga anghel sa kalangitan na nagkakatuwaan, hindi nangangahulugan na marami. Kasi marami po ang tinawag, subalit kakaunti ang mga pinili. At marami rin ang nangangaral ng salita ng Diyos, pero pagkaminsan po, hindi rin tumatalab yung salita ng Diyos sa mga tagapakinig. Kaya kung sakali man, mayroong nagsisi at nagbago at nagbalik loob sa Diyos, nagtamo ng kaligtasan, isa po yan na honor na ipagpapasalamat ng isang taong sinugo para ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya
Kaya po yung pagtatalaga, yung pagkahirang sa atin. Sa kabila ng isang maruming kalagayan, tayo'y nagsisi, nabalik loob sa Diyos. Naging isa tayong kasangkapang pinakikinabangan. Na dati noon, galing tayo sa isang makasalanan kalagayan, pero po dahil sa pagtalima at pagsunod sa kalooban ng Diyos, meron tayong mga pasanin na walang iba. Ang iba'y tumulong sa may mga karamdaman, ang iba'y mangaral ng salita ng Diyos, ang iba'y sa pamamahala. Lahat ng yan, iisa lang ng Diyos ang gumagawa sa lahat at para sa lahat. Sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Totoo po. Hindi natin kalooban na makadako ng templo. Hindi rin natin pasya kung bakit tayo narito. Kundi kalooban po yan ng Diyos. Dahil siya po ang nagbukas ng ating kaisipan para pumunta ng templo. Sa makatuwid, udyok po yun ng Espiritu Santo para makarating tayo sa templo at makarinig ng ebanghelyo. Para ano? Upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, kasama tayo sa magpapapuri sa Diyos at magluluwalhati sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mga pakatibay. Bakit po sinasabing mga pakatibay? Kasi meron itong mga tao na pagkatapos na makarinig ng salita ng Diyos, minsan po nagkukulang yung tagapamahayag. Halimbawa, nagtanim. Sa pagtatanim ko kasi hindi pwedeng pagkatapos na tanim, iiwanan mo lang. Siyempre meron panangalaga yan, meron follow-up. Nang sa ganun, yung tanim malaman kung yun ba ay nakapag-ugat, yun ba ay nakatubo, yun ba ay lumaki, o namumulak-lak o nagkakaroon ng bunga. Sa makatuwid, may tungkulin po dyan ang tagapamahayag ng salita ng Diyos na walang iba alamin ang kalagayan ng tinuturuan ng salita ng Diyos. Kaya po, tinuturuan tayong mga pakatibay. Sino po ang magtuturo para magpakatibay tayo? Walang iba, yung mismo sinubok ng Diyos para pagkatiwala sa Kanya ang salita ng Diyos. Kasi po mayroong mga tao na damang-dama lang yung salita ng Diyos sa oras ng pagsamba. Pag uwi sa bahay, limot na. Minsan pagbalik, hindi na maalala yung aral. Kaya po, pinapollow up. Dapat naman yung tagapangaral, alam niya yung sinabi niya na kung sakali man mag-follow up, alam ng kanyang tinuturuan at pinagpahayagan ng salita ng Diyos kung saan nagtapos at kung saan magsisimula muli. Ganun po dapat ang panangalaga. Parang din sa pagtatanim. Halimbawa, naararo mo na, nakapag-abono ka na, hindi pwedeng sunod na linggo mag-aabono ka na. Kasi siyempre, merong proseso, step by step na pamamaraan. Nang sa ganun, ang sino man tinawag ay mga pakatibay. At inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. Ibig sabihin, isa sa pamuhay po natin yung aral o salita ng Diyos na itinuro sa atin. Maging sa pamamagitan ng salita o ng aming mga sulat. Kaya po kung mapapansin natin, pinagpahayagan man tayo sa pamamagitan ng bibig at napakinggan ng ating tainga, o binigyan man tayo ng banal na kasulatan na parang sulat sa atin. Ang mahalaga po doon, hindi po tayo nawawaglit doon sa aral na yun. Sa makatuwid, dinadama natin yung Espiritu o yung pinakakahulugan ng Ebanghelyo na ipamumuhay natin. At kung padalan man tayo ng sulat, hindi sa pamamagitan ng sulat na ginagawa na pangkaraniwan, kundi bigyan mo lang ng banal na kasulatan ng inyong kapwa, ang inyong kapatid. Parang sulat na rin yan na ibinibigay mo yung aral na kung sakali man dumating ang punto na pagkabalisa o pangangailangan ng salita ng Diyos, meron siyang pupuksan yung mga sulat na sinulat mismo ng mga alagad ng ating dakilang.
Ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Kaya po kung mapapansin natin, lahat ng mga pagpapagal ng tagapangaral ng salita ng Diyos, pinagtitibay po yan ng Diyos. Maging doon sa tagapangaral at sa mga tumatanggap ng aral. Nire-reunite po sila. Sapagkat sila po ay lahat kawang-gawa ng Diyos. Lahat sila ay binahaginan ng mabuting aral ng Diyos. Sa makatuwid, kinakailangan may mag-aayos na ugnayan ang bawat isa, maging tagapangaral at tagapakinig. At yung mga tagapakinig, meron ding responsibilidad na idalangin yung mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Yun po yung palaging hinihingi ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Ang isusupply ng mga tagapakinig, yung panalangin para doon sa mga tagapangaral na mas lalo pang lumawak. Marami pang mga tao ang mahikayat. Marami pa ang makarinig ng salita ng Diyos. At patuloy na subaybayan yung mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Ilayo sa anumang kapahamakan, anumang karamdaman, o anumang mga balakid, kundi mas patuloy pang lumawak ang masasakop ng salita ng Diyos. At siyempre, yung mga tagapangaral naman, ang panalangin naman yan, nas naway magkaroon ng bunga yung kanilang pagpapagal sa pamamagitan ng mga tagapakinig na walang iba, may apply sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay yung salita ng Diyos na kanilang tinatanggap. Ano sabi dito? Mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Ano pong pag-asa? Lahat po tayo ay tumanggap ng biyaya. Yung kaligtasan, biyaya po yan ng Diyos. Sa makatuwid, kung tayo man po ngayon ay nagtatamo ng maayos na pamumuhay, nakakapaggawa tayo ng mabubuting asal, mabuting gawa sa ating kapwa, resulta na lang po yun ng biyayang tinanggap natin. Sabi nga, sa biyaya kayo'y nangaligtas. Habag lang po yan ng Diyos. Kaya tayo'y tumanggap ng kaligtasan ngayon. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa upang walang laman ang magmapuri. Ibig sabihin, kung sino man sa atin nakagawa ng kabutihan sa ating kapwa, nagkakawang gawa at tumutulong at nahahabag sa kapwa, hindi ibig sabihin niya, tayo na yung matuwid, tayo na yung maayos, tayo na yung nakasusunod. Kundi, hindi po dapat niya ipinagmamalaki. Dahil yan po ay resulta na lang ng kaligtasan tinanggap natin. Kaya kung mapapansin natin, tayo po ay kinahabagan lang ng Diyos. Tayo po ay pinulot lang sa isang maruming kalagayan. Tayo po ay nagkaroon lahat ng pagkakataon doon sa dugo ni Kristo. Sa makatuwid, ang dugo ni Kristo, siya po ang naglinis sa atin. Ngayon, kung ipalalagay natin sa ating sarili na hindi na natin kailangan si Kristo, hindi na natin ang kailangan ang kaniyang dugo, magiging baliwala po ang kahit anuman ang gawin natin kabutihan dito sa ibabaw ng lupa. Sapagkat si Kristo'y sinugo para magkaroon ng saysay ang kanyang dugo, kinakailangan ang bawat isa sa atin, ipalalagay natin na kahit matuwid ang ating ginawa, ilalagay pa rin natin sa ating kalagayan na isang makasalanan. Bakit po? Kasi kailangan natin si Kristo. Sa makatuwid, si Kristo ang nagbigay sa atin, nagbukas ng pagkakataon para tayo'y muling makabalik at makalapit sa Diyos. Ibig sabihin, kung wala si Kristo, walang saysay ang pagpakabuti natin. Walang saysay ang anumang pagpapagal natin. Kaya kailangan natin si Kristo. Sampalatayanan natin yung kanyang ginawa. Yung pagdipa sa cross, pag-alay ng kanyang buhay, pagbuhos ng kanyang dugo. Ito po ang maglilinis ng ating buong pagkatao. At nagbubukas ng panibagong buhay sa makatuwid bagay. Ang buhay na kasama si Kristo bilang isang lingkod at tagasunod niya
o isang Kristiyano na handang magpasakop ayon sa kalooban ni Kristo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, alingin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Ibig sabihin, ano man po ang mga nagawa natin kabutihan, dapat po may kasamang kaaliwan yan. Ipinagkakatuwa natin ang ginawa nating kabutihan sa ating kapwa. Huwag na nating bilangin, huwag na nating kwentahin, sapagkat mas maganda yung ginawa nga natin ng lihim, tanging Diyos lamang ang nakakakita. Siya na po ang gaganti. Sabi nga, siya ang magbibigay ganti sa pagbabalik niyang muli sa pagkabuhay na maguli sa mga ganap. Kaya po, palagi natin ilalagay ang ating sarili na lahat ng pinagpabura natin, lahat ng sakripisyong ginawa natin, alang-alang sa ating kapwa, lahat po yan may ganti. Diyos po ang nakakaalam niya. Lamang ang hinihingi lang na sinasabi palagi ng ating dakilang Panginoon. Gawin natin siyang lihim. Sa makatuwid, meron tayong ginawang kabutihan, huwag na natin ipagsasabi kahit kanino. Huwag na natin i-mention, ipopost sa Facebook kung nakagawa man tayo ng kabutihan. Sapat na manatiling lihim upang sa ganoon. Yung reward, inire-reserve natin sa pagbabalik ng ating dakilan. Sa makatuwid, hindi pa ngayon na parang ang inaasahan natin, papurihan na tayo sa ginawa nating kabutihan. Kasi kung tinanggap na natin ang ganti sa ngayon, magiging useless po ang mga pagpapagal natin. Pagbalik ng ating dakilang Panginoon, wala nang reward kasi natanggap na natin. Kaya po, tinuturuan tayo dito na dapat anumang mabubuting gawa na ginagawa natin, gawin natin yan mula sa puso, sangayon sa kalooban ng Diyos na taglay natin na ibinigay sa atin. Yung unawang ibinigay sa atin kung paano natin ma-share sa ating kapwa. Kahit tayo man ay nagpagal, nagpagod, ang mahalaga po dyan, meron tayong nagawang mabuti sa ating kapwa. Yun po yung pinakamaganda. Sabi nga, ang pagmamahal o pag-ibig sa kapwa, pag-ibig na rin yan sa Diyos. Sa makatuwid, kung tayo po ay nagpapahalaga sa bawat isa, ano man ang ating gawain, ano man ang ating tungkulin, nagpapahalagahan tayo sa isa't isa. Nalalaman natin na iisa lang Espiritu ang kumikilos sa bawat isa sa atin. Yung tagapangaral, pinangungunahan ng Espiritu, maging yung tagapakinig, kapag pinangungunahan ng Espiritu Santo, magpupunik po yung salita ng Diyos doon sa tagapangaral at ganoon din sa tagapakinig. Ibig sabihin, iisang Espiritu lang ang kumikilos. Pero kung halimbawa, tagapakinig ako, tapos tinututulan ko yung pinapangaral ng nagsasalita, ibig sabihin, ibang Espiritu yung gumagabay sa akin kasi sumasalungat doon sa ginagabayan ng Espiritu ng tagapangaral ng salita ng Diyos. Para maging isa po siya, pakiramdaman natin. Uriin natin. Ano bang Espiritu ang gumagabay sa atin? Bakit hindi natin masumpungan yung tunay na liwanag ng ipinangangaral na salita ng Diyos? Marahil, sabi nga, huwag kayong magsipaniwala sa bawat Espiritu, kundi inyong subukin. Kaninong Espiritu? Espiritu ba ng tagapangaral? O Espiritong nag-uudyok sa sarili natin? Marahil, yun po yung kikilalanan natin. Dahil kung tayo po ay gumaganap ayon sa kalooban ng Diyos, ang gagawin po natin sang-ayon sa kanyang kalooban at hindi sa sariling kalooban. Kaya po, kung ano man po ang ginagawa natin ngayon, naway alilin tayo. Masiyahan tayo doon sa mga mabubuting gawa na ginagawa natin sa ating kapwa. Huwag na natin bilangin, huwag na natin tingnan kung marami man yan o konti ang mahalaga. Meron tayong nagawa, nakabutihan sa kapwa. Naway, yan ay i-reserve natin para sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Siya na po ang magbibigay ng ganti sa bawat isa sa atin. Kaya magpatuloy lang po tayo. Huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Maliit
man yan, o malaki, huwag natin yung iisipin na yung paggawa kasi ng mabuti sa ating kapwa, hindi nangangahulugan yan, nangangailangan ng ganti. Halimbawa, parang piyesta. Nag-invite ka dahil piyesta, kasi inaasahan mo, pag piyesta sa kanya, i-invite ka rin. Hindi dapat ganun. Kundi, gagawa tayo ng kabutihan sa kapwa na walang hinihinging ganti. Sa makatuwing bagay, for on the record na yan, na ang ganti sa pagbabalik pa ng ating dakilang Panginoon. Yun po yung importante doon. Kaya bilang mga tagapangaral at bilang mga tagapakinig ng salita ng Diyos, isa lang po ang pinakalalunin natin dito. Walang iba, marami pa ang makarinig ng salita ng Diyos at makaunawa at magbalik loob sa Diyos. Yun po yung pinaka-mission natin. Go ye and preach the gospel sa buong bansa. Kaya po, ito yung pagkakasubo sa atin. Hindi lang po sa templo, maging sa labas ng templo, kinakailangan natin ipangaral ang salita ng Diyos sapagkat marami pa po mga nag-aabang at nangangailangan ng salita ng Diyos. Meron nga po yan, nakarinig lang ng salita ng Diyos, nagtamo na ng kagalingan. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos ay parang gamot sa mga nabirim lang ng pag-iisip. Kaya, ang salita ng Diyos, patuloy lang natin isagawa. Nasa templo man o wala, kapag mayroong nangangailangan, lumapit sa atin upang magkaroon ng kalinawan o kaliwanagan ang kanyang isipan. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Wala man tayong ginamit na verse, o wala man tayong ginamit na Bible, yung nakatanim na dyan sa ating isip, napakinggan na natin ng paulit-ulit, i-share po natin sa ating kapwa. Una, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, pati sa mga nangangailangan, ibahagi din natin sa kanila ang tinatawag na salita ng Diyos na pinakapagkain ng ating spiritual na kalagayan upang sa ganun, ito ang magbubukas sa atin para makabalik tayo muli sa Diyos at makapagsisi at masunod natin ang kanyang kalooban. Siguro po, hanggang dito na lang, tama na itong binabahagi natin ngayon. Nawa ito'y ikintal nawa sa ating mga pag-iisip, sa ating puso, at ito'y itry natin na ma-i-apply sa ating pan-araw-araw na pamumuhay. Salamat po sa Diyos at ipagkatiwala natin lahat sa Kanya at isang magandang gabi muli sa bawat isa. Kami sa